whatever you wanna do. Come on, sing it out. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you wanna do. Say I'm ready. And now I'm ready for whatever you wanna do. Can we all lift our hands? Come on. Your presence, come on, let's. Is an open door. Hallelujah. We want you, Lord, like never before. Your presence, God. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Hallelujah. We want your presence in this place. In every season, your grace has been enough. Thank you, Jesus. And I believe it. The best is yet to come. The cross before me, my hope on things above. In you, Jesus. You, Jesus. The best is yet to come. Come on, lift those hands. Your presence is an open door. We want you, Lord. Hallelujah. Like never before. Your presence, God. Your presence is an open door.
a way. I see a miracle. My God, made me a promise. Lift it up. Hey. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. Come on. My God, made me a promise and it won't stop now. Say, whoa. Receive your breakthrough tonight. Receive your miracle tonight. Hallelujah. Hey, hallelujah. Come on, worship Him. Worship Him. Hallelujah. Oh yes, Jesus. Breakthrough, breakthrough, breakthrough. Come on. Clap those hands. Shout hallelujah! You are the undefeated one, my light and my salvation. When the wicked, my enemies and my foes keep upon me to eat up my flesh, they stumble and fail. Hallelujah! Woo! Omnipotent, omnipotent, almighty defender, my refuge, the one I run to. You are the God, you are the God of the breakthrough. Come on, lift those hands and shout breakthrough, breakthrough. You are the God of the breakthrough. When I can't see my way through and I really don't know what to do, I look to you, breakthrough. The walls fall down, let it shout through. Strongholds break when I break through. So I'm gonna praise you. You are the God, you are the God of the breakthrough. Somebody shout breakthrough. You are the undefeated one. You are my salvation. When the wicked, my enemies and my foes came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. Come on, clap those hands. Hey! Omnipotent, almighty defender, my victory, my refuge, the one I run to. You are the God, you are the God of the breakthrough. Come on, everybody, jump! Shout breakthrough, breakthrough. You are the God of the breakthrough. When I can't see my way through and I really don't know what to do, I look to you, breakthrough. Walls fall down when I shout through. Strongholds break when I break through. So I'm gonna praise you. You are the God, you are the God of the breakthrough. If you believe that God is the God of breakthrough, give Him a shout of praise. Hallelujah. Oh, we give you praise, Jesus. Hallelujah. Come on, shout hallelujah. Woo! Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul. Breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God, you are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough when I live and glorify your name, breakthrough when I test, breakthrough when I shout. You are the God, you are the God of
a breakthrough in my heart. Breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit. Let's declare breakthrough in my soul. He's the God of the breakthrough. Breakthrough in my struggle. You are the God. You are the God. Breakthrough in my worship. Breakthrough in my praise. Breakthrough when I live. Glorify your name. Breakthrough when I dance. Breakthrough when I shout. You are the God. You are the God of the breakthrough in my heart. Breakthrough in Come my on, declare this. breakthrough in my Hallelujah. spirit. Breakthrough in There my is soul. power. Breakthrough in my weakness. Breakthrough in the struggle. You are the God. You are the God of the breakthrough in my worship. Breakthrough in my praise. Breakthrough when I live. Glorify your name. Breakthrough when I dance. Breakthrough when I shout. You are the God. You are the God of Breakthrough in my heart. Come on. breakthrough in my mind. Breakthrough in my spirit. Breakthrough in my soul. Breakthrough in my weakness. Come on, speak. Breakthrough in my struggle. Breakthrough over your life. Come on. You are The God of the breakthrough in my worship. breakthrough in my praise. Breakthrough when I live. Glorify your name. Breakthrough when I dance. Breakthrough when I shout. You are the God. You are the God. Breakthrough in my heart. Breakthrough in my mind. Breakthrough in my spirit. Hallelujah. Breakthrough. Breakthrough. Breakthrough in the struggle. You are the God. You are the God of the breakthrough in my worship. Breakthrough in my praise. Breakthrough when I live. Glorify your name. Breakthrough when everybody shout. You are the God. You are the God of Breakthrough. You are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, I look to you, Jesus. Breakthrough. Walls fall down when I shout through. Strongholds break. So I'm gonna praise you. You are the God. You are the God. Breakthrough. Breakthrough. Come on, shout it out. Breakthrough. 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 You are the God. You are the God. Breakthrough. 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 You are the God. You are the God of the breakthrough. Hey! Hallelujah! Come on, don't stop worshiping Him. Just give Him the highest praise. Ibigay mo sa Panginoon ang pinakamainam na pagsamba ngayong gabing ito. Come on, church! Hallelujah! 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 Oh yes! Oh yes, Jesus! Hallelujah! Woo! Glory, glory to your name, oh God! You are the God of breakthrough. You are the God of miracles. You are the God of the impossible. And we praise you and worship you tonight, oh God. Hallelujah. Minsan papalakpakan natin ang Panginoon. Yung palakpak na nararapat sa isang buhay at makapangyarihang Diyos. Come on, worship Him. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yet I could never forget all your miracles, my God. As I remember all your wonders of old, I ponder all you've done, Lord, musing on all your miracles. It's here in your presence, in your sanctuary, where I learn more of your ways. For holiness is revealed in everything you do. Lord, you're the one and only, the great and glorious God. Your display of wonders, miracles, and power makes the nation acknowledge you. Oh, thank you, oh God. You are the one. We are the one working.
we worship you tonight, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, nakita namin, naranasan namin kung paano ka kumilos at patuloy na gumagalaw sa buhay namin, Panginoon. Kaya naman hindi kami papayag, Panginoon, na hindi namin maibigay yung pinakamainam namin ng pagsamba sa gabing ito. Hindi kami papayag, Panginoon, na itikom lang ng sirkumstansya, Panginoon, ang aming tinig, O Diyos. Gusto namin ibigay sa iyo, Panginoon, pinakamainam na pagsamba, pinakamainam na papuri sa isang mabuti at makapangyarihang Diyos. Hallelujah! Come on, let's begin to worship Him. Hallelujah! Open up your mouth and worship Him. He's a good God. He's a good God. He deserves the glory. He deserves the praise. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Come on, come on. Come on, open up your mouth and worship Him. You are the one, the working God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You deserve the highest praise. You deserve the highest praise, God. Worship you. Worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shikarabaga. I live stories that have proved your faithfulness. And I've seen miracles my mind can comprehend. There is beauty in what I can't understand. Jesus, it's you. Jesus, it's you. I believe you're the wonder-working God. You're the wonder-working God. All the miracles I've seen, too good to not believe. You're the wonder-working God, and you heal because you love. All the miracles I've seen, too good to not believe. You're the wonder-working God. You're the wonder-working God. All the miracles I've seen, too good to not believe. You're the wonder-working God, and you heal because you love. All the miracles I've seen, too good to not believe. Too good to not believe. Too good to not believe. All the miracles I've seen, too good to not believe. I can't resurrect a man with my own hands, but just the mention of your name can raise the dead. And all the glory to the only one who can. Jesus is you. Jesus is you. I believe you're the wonder-working God. You're the wonder-working God.
good to not believe. You're the wonder-working God, and you heal because you love. All the miracles are too good to not believe. You're the wonder-working God. Hallelujah. You're the wonder-working God. All the miracles I've seen, too good to not believe. You're the wonder-working God, and you heal because you love. All the miracles I've seen, too good to not believe. You're the wonder-working God. Hallelujah. The wonder-working God. All the miracles I've seen, too good to not believe. You're the wonder-working God, and you heal because you love. All the miracles I've seen, too good to not believe. Too good to not believe. Too good to not believe. All the miracles I've seen, too good to not believe. I've seen cancer disappear. I've seen metal plates dissolve. Don't you tell me he can't do it. Don't you tell me he can't do it. I've seen real life resurrection. I've seen mental health restored. Don't you tell me he can't do it. Don't you tell me he can't do it. I've seen families reunited. I've seen prodigals return. Don't you tell me he can't do it. Don't you tell me he can't do it. I've seen troubled souls delivered. I've seen addicts finally free. Don't you tell me he can't do it. Don't you tell me he can't do it. I've seen cancer disappear. I've seen metal plates dissolve. Don't you tell me he can't do it. Don't you tell me he can't do it. I've seen real life resurrection. I've seen mental health restored. Don't you tell me he can't do it. Don't you tell me he can't do it. I've seen families reunited. I've seen prodigals return. Don't you tell me he can't do it. Don't you tell me I've seen troubled souls delivered. I've seen troubled souls delivered. I've seen addicts finally free. Don't you tell me he can't do it. Don't you tell me cities in revival. We'll see cities in revival. Salvation floods the street. Don't you tell me he can't do it. Hallelujah. Oh God, yes. Hallelujah. Don't you tell me he can't do it. 'Cause I know that he can. I believe the wonder-working God. You're the wonder-working all the miracles. Hallelujah. Too good to not believe. You're the wonder-working and you heal because you love. You heal because you love. All the miracles I've seen, too good to not believe. You're the wonder-working God. You're the wonder-working God. All the miracles I've seen, hallelujah, too good to not believe. You're the wonder-working God, and you heal because you love. All the miracles I've
good to not believe. Too good to not believe. Too good to not. All the miracles I've seen. Too good to not believe. Too good. Too good. Hallelujah. All the miracles I've seen. Too good to not believe. Come on, lift up your praise to Him. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, God, we've seen you do it, and you are able to do it again. Hallelujah. Oh, yes, we give you praise, Jesus. Hallelujah. I've seen you move. You move the mountains, and I believe. Come on, declare. I see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe. I see you do it again. I've seen you move. You move the mountains, and I believe. I see you do it again. You made a way when there was no way. And I believe. Hallelujah. I've seen you do it again. I've seen you move. You move the mountains, and I believe. I see you do it
tapat, ikaw ay makapangyarihan. Yes. Ikaw ang Diyos na siyang kahapon, ngayon at magpakailanman. Kamangha-mangha, kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Dakilang Diyos, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin. O kabanal-banalan, walang kapantay, walang katapat, ang pinakamakapangyarihang Diyos sa lumalanga ng langit at lupa. Sinasamba ka namin, O Diyos, pinupuri ka namin, dakila kang tunay. You are so great, God. You are so good, Lord. There is none like you, Jesus. You alone are worthy to receive the highest praise, for you are the King of kings. You are the Lord of lords. You are the God who created the heavens and earth. And you are our El Shaddai, the God who is more than enough. You are the same yesterday, today, and forever. We give you praise, God Almighty. Hallelujah! Praise your wonderful, wonderful, wonderful name, Jesus. Makapangyarihang pangalan, kung saan ang lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng karamdaman ay luluhod. Lahat ng sakit ay luluhod sa pangalan na yan. Lahat ng problema ay luluhod. Lahat ng kaaway, ang kadiliman ay luluhod. Ang mga demonyo ay luluhod. Sapagkat ang pangalan yan ang pinakamataas sa lahat ng pangalan. Pangalan ni Jesus na siyang nilagay sa silong ng langit upang ikaligtas ng sino mang sasampalataya. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, na kabanalan, makapangyarihan sa lahat. Purihin ka, Panginoon. Just want to acknowledge your holy presence this evening, Lord. You are welcome, very much welcome, Holy Spirit. Come and move and bless your people tonight. And let your name be glorified in our midst tonight, God. We give you praise. We give you praise in Jesus' name. Amen, 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 amen. Sige po. May lalakas pa ba dyan para kay Lord? Hallelujah! Woo! Thank you, Jesus! Come on, come on, come on, come on. Praise Him! Come on, people of God! Come on, people of God! Hallelujah! May lalakas pa ba dyan? Woo! Woo! Hallelujah! Praise the name of Jesus. Praise God. Shout hallelujah! Hallelujah! Purihin ng Panginoon, mga kapuna po ang bawat isa. At tayo po ay nagpapasalamat sa Lord. Ito po yung first day ng ating pong Thanksgiving anniversary celebration. 5 days po tayo. Bukas ay magse-celebrate na naman tayo ng umaga. Kasama po natin ng more than 200 families darating po rito ng umaga sapagkat sila po ay makaka-fellowship natin bukas ng umaga. And then Friday po ay meron tayong ika nga natin na nag-uumapaw na pagsamba, isang konsyertong nilaan sa Panginoon na may pasasalamat sa Diyos. At yung Sabado naman, yun po yung ating pagsasama-sama na meron pong almost more or less 200 halos po yung magpapa-baptize sa tubig. Hallelujah. Sila po yung mga candidates sa darating na Sabado. And of course, Sunday, 4 na service po tayo. Wala tayong gagawin kundi magpasalamat, sumamba, magpuri, dakilain ng Diyos sapagkat siya po ang ating pag-asa, ang buhay, manunubos, manggagamot, provider, healer. Siya po ang ating tagapagligtas, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bigyan po natin uli ng palakpak ang Panginoon. Hallelujah! Oh, glory be to God. Nais ko lang pong i-share ngayong gabing ito ang paksang extravagant dahil tayo po ay nandito sa extravagant praising and worshiping the Lord kasi kapag kay Lord dapat extravagant. Amen? Ibig sabihin lang naman ng extravagant ay extravagant is actually exceeding the limits of reason or necessity. Ibig sabihin, wag nating lilimitahan, wag nating titipirin ang Diyos. Kapag pasasalamatan mo siya, pupurihin mo siya, sasambahin mo siya, ibigay mo na yung todo, all out for the Lord, all out for God. Amen? Amen. Kasi
Hindi dapat tipirin ang pagsamba sa Lord. Hindi dapat tipirin ang paglilingkod sa Lord. Hindi dapat tipirin ang ating lakas. Sabi nga ng Scripture, love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Kaya po, todo na to. Sabihin mo sa iyong katabi, todo na to para kay Lord. Todo na para kay Lord. So, extravagant is actually extremely or unreasonably high in price. May halaga eh. May halaga po. Yung halaga na ating pagsamba, hindi kayang tapatan ng ginto, hindi kayang tapatan ng pilak, hindi kayang tapatan ng material na bagay, o salapi. Ang pagsambang ito ay sagrado. Ang pagsamba at pagpupuring ito ay banal. At ito'y nauukol lamang sa Diyos na lumalang ng langit at lupa. Hindi pwede ito sa tao, hindi ito pwede sa sino mang magaling at marunong na tao, hindi pwede ito sa mga bagay na nilalang ng Diyos. Ang pagsamba at pagpupuri ay tanging sa Diyos sa pinakamakapangyarihan lamang. Kaya ito hindi matatapatan ng anumang presyo sa mundong ito. Kaya ito po ay extravagant. Extravagant praise, extravagant worship, extravagant, serving the Most High God. Maawit tayo, sumasamba tayo, todo bigay mula sa ating puso. Of course, alam ko, may mga iba't iba tayong mga suliranin, meron tayong mga pinagdadaanan minsan sa buhay, iba't iba yung ating mga gera sa buhay, pero lahat ng yon, itinatabi natin lahat kapag tayo ay humaharap sa Diyos. Siya lang ang focus natin, siya lang ang concentration natin, siya lang ang ating pupurihin, sasambahin, at pagkatapos naman natin gawin yon, pag-uwi natin, ang lahat ng biyaya at pagpapala at kalakasan at katugunan sa ating mga pangangailangan ay pinrovide ng Panginoon. Hallelujah! Woo! Praise the name of the Lord. Nais ko pong i-share, 3 bagay lang po ang gusto kong i-share ngayong gabing ito. The first one is extravagant love. Extravagant love. Makikita po natin sa scripture na mayroong isang babae, particular dito po sa Mark chapter 14, 3-9, ang dumating sa isang bahay ni Simon na Ketongin, kung saan ay doon po siya pumaroon at diretso po ang kanyang intentionally na pumunta siya ron sa bahay na yon, meron siyang hinahanap, meron siyang pupuntahan, meron siyang talagang pakay, meron siyang layunin, at yung pakay niya ay makita si Jesus, at pag nakita si Jesus, meron siyang ibibigay, meron siyang gift para kay Jesus. At yung gift na yon ay hindi maliit. Yung gift na yon ay masabi nating extravagant gift, alright? Kasi super masyadong mahal, masyado pong napakahalaga, very expensive yung pong gift niya para kay Jesus. Hindi niya tinipid si Jesus. Minsan kapag tayo po ay nagpapahayag ng pagmamahal sa Lord, dapat nating maintindihan na ang pinagpapahayagan natin ng pagmamahal ay hindi yung parang boyfriend or girlfriend or wife or husband, kundi Panginoong Diyos. At kapag tayo nagpapahayag ng pagmamahal sa Diyos, may kalakip na demonstration. At yung demonstration na yon ay hindi rin tipid. Yung demonstration ng pagmamahal na yon ay sobrang napaka-expensive, sobrang napakamahal. Kasi yun ay mahalaga at importante dahil sa Diyos mo yon ginagawa at inaalay. At ganoon ang ginawa ng babaeng ito. Agad niyang pinuntahan si Jesus. At ang kultura, kapag may taong dumarating like Jesus, hinugasan ng paa at nilalangisan po ang ulo. Pero this time, hindi ordinaryong langis. Hindi rin basta hugasan lang ng paa. Ang babaeng ito, ang kanyang daladala ay sobrang napakamahal na pabango. Nang eka nga sa pag-aaral, sa Mark 14, kung babasahin po natin, ay katumbas daw po ng isang taong sweldo, ng isang taong nagtatrabaho. Ibig sabihin yung buong taong kita mo, yun ang katapat ng pabangong dala ng babae. At yung babae sa sobrang kanyang pagmamahal kay Jesus, sobrang paghanga niya kay Jesus, sobrang pagka-amaze niya kay Jesus, hindi niya na binilang, hindi niya kinuwenta kung gaano kamahal, kung gaano, ano man yung dala niya. Ang mahalaga para sa kanya, itong importanteng bagay na ito, maybe pinagpaguran niya yon ng mahabang panahon, inipon niya para mabili yon, para magkaroon siya ng ganong klase ng mamahaling, pabango, alabaster box, na kung saan ay sinadya niyang dalhin at sinadya rin niyang ialay sa ating Panginoong Jesus. So according to Mark 14, 3-6, while he was in Bethany, reclining at the table in the home of Simon the leper, a woman came with an alabaster jar, a very expensive perfume, made of pure and nard. She broke the jar and poured the perfume on his head.
Some of those present were saying indignantly to one another, "Why this waste of perfume? It could have been sold for more than a year's wages and the money given to the poor." And they rebuked her harshly. No, makita natin, sabi nga rito, why this waste of perfume? You see, yung mga tao, yung mindset, kapag ka para sa Lord, para bang namamahalan sila, para bang tinitipid nila, para bang nanghihinayang sila. Kapag ka tayo po ay gumugugol ng effort, ng lakas, ng talent, ng skill, ng potential, ng pera, o anumang bagay na gugugulin mo para kay Lord, gawin mo na yung pinakamainam. Gawin mo na yung pinaka-the best. Gawin mo na yung 100% sapagkat dito lang sa lupa yan, sa langit, hindi na kailangan yan. Dito mo lang maide-demonstrate yung pagmamahal ng Diyos na nasa iyong puso sa pamamagitan ng pag-aalay ng the best mo para sa Panginoon. Amen? Amen. Extravagant worship, extravagant praise, extravagant gift para kay Lord. Kaya yun po ay kanyang binasag at yun pong mabangong, yung alabaster box na yun ay humalimuyak sa loob ng bahay. Masyadong nabanguhan ng lahat ng tao ron sapagkat sobrang napakabango nung pong dala ng babae na yon na kanyang binasag at ibinuhos kay Jesus. Inialay, inoffer sa ating Panginoon. Walang panghihinayang, hindi siya nagkukwenta. Pag nire-release po natin ang anumang bagay para sa Lord, hindi mo na siya kukwentahin. Bahala ng Panginoon doon. Ang mahalaga, ginawa mo yon dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo na puno ang puso mo ng pagmamahal niya. Amen? Hallelujah! Oh, praise the name of the Lord. And then, the second one is extravagant generosity. Extravagant generosity, no? Alam niyo po, pagka extravagant generosity ang sinasabi natin, kasama na po rin dyan yung, ika nga natin, lavish, ano? Sobra-sobra, no? Hindi po siya, ika nga, ay boundary, kung hindi, sobra-sobra pa, no? Hindi po siya parang standard lang, hindi po, umaapaw po yan, ano? Umaapaw. Ano man yung pwede natin gawin kay Lord, extravagant talaga, generosity, no? Mula sa ating puso, generous ka para kay Lord, naglilibre ka, nagpapakain ka, nagbibigay ka, no? Tumutulong ka, napaka-generous na tao, no? So, sabi mo sa katabi mo, ikaw ay generous Christian. Amen? Amen. So, extravagant generosity, no? Now, gusto ko pong i-share yung tatlong bagay. The first one is the bag mindset, no? The bag mindset. Ano ba yung bag mindset? No, actually, para po yung baul no? Parang baul. Ang concept po niyan ay yung bang parang ayaw mong lumabas yung mga bagay na mahalaga sa'yo. Gusto mo nasa iyo lang, gusto mo nasa bahay lang, gusto mo nakabaul lang, gusto mo nakabag lang. And that is the bag mindset. Na wala kang parang selfish ka, something like that. Ayaw mo mag-share, ayaw mo magbigay. Magbigay ka man, hirap na hirap, parang masyado kang belekoy, masyado kang kuripot na kuripot, no? Bag mindset, no? Baul mindset. Nakatago, hindi, na-expired na yung pera, hindi pa nagastos, na iba na yung pera, nandun pa rin. May nangyaring mga ganyan, di po ba? Na linilipasan na ng panahon, ay andun lang sa baul, kaya nasa bag lang nakatago, hanggang sa hindi na pwedeng maibili. Kasi hindi po na-i-upgrade yung pera niya. Kasi dahil tinago lang niya. So, ano ang point natin dito? No? Ang point po natin dyan ay makita natin sa Haggai chapter 1 verse 6. It says, "You have sown much and bring in little. You eat but you have not enough. You drink but you are not filled with drink. You clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into a bag with holes." Bag with holes. Bakit po? Kasi ang mga Israelites, alam na po nilang nakatiwangwang ang templo ng Diyos, nakatiwangwang ang sanktuaryo ng Diyos, sira, wasak, giba ang templo ng Lord, and yet ini-snub lang nila, ini-ignore lang nila yung kanilang mga kayamanan, yung kanilang mga salapi, yung kanilang mga ari-arian, hindi man lang nila ma-share sa bahay ng Diyos. Hindi man lang nila ma-offer sa bahay ni Lord. Oh, sana may magsasabing, tayo na, sama-sama tayo. Itayo natin uli ang bahay ni Yahweh. Itayo natin uli ang lugar ng pananambahan, ang sanktuaryo, o ang templong winasak ng kaaway. Pero hindi po, ini-ignore lang nila, nag-i-enjoy sila sa modernong panahon natin ngayon,
nagpapakasasa ka sa mall, nagpapakasasa ka sa mga kung saan-saan ka pumupunta, Baguio, papakasasa ka sa mga lugar na maganda at nagpapakabusog ka, nabibili mo lahat ng gusto mong bilhin, nasasakyan mo yung sasakyan mo, napupunta mo yung gusto mong puntahan. Ano pa nagagawa mong lahat, pero bakit kapag ka sa bahay ng Diyos? Bakit para sa kaharian ng Diyos? Sa gawain ng Lord? Bakit hindi mo magawa yung kung nagawa mo sa bagay ng mundong ito, sa mundong ito, bakit hindi mo magawa sa kaharian ng Panginoon? Lalong dapat mong gawin para sa kaharian ng Diyos, sapagkat anumang gagawin natin para sa kaharian ng Diyos, babalikan tayo ng Diyos at tayo ay kanyang pagpapalain. Amen? Hallelujah! Kaya ano po ang sabi ng scripture? Kanya kumakain kayo, hindi kayo nabubusog. Giniginaw kayo, may pangginaw kayo, nilalamig pa rin kayo. Kumikita kayo, pero bakit? Ang inyong mga kinikita parang nahuhulog lang sa buslo, na butas. Wala rin nangyayari. Kasi totoo yun, walang satisfaction, walang fulfillment, walang ika nga natin ay kasapatan sa mundong ito. Lahat ng bagay sa mundong ito, nasain mo, gugustuhin mo, hindi ka pa rin mabubusog ng mundong ito. Lagi ka pa rin maghahanap, lagi ka pa rin mag-a-upgrade. Ang mundong ito palagi nag-a-upgrade. Tapos na yung ganito, meron na namang bago, meron na namang dapat abutin at pangarapin ang tao. Walang mangyayari kapag dito mo ginugol ang lahat ng bagay mo sa mundong ito. Dahil ang lahat ng gugugulin mo sa mundong ito, walang babalik sa iyong maganda. Pagkatapos mong pumanaw, wala kang mahihita. Pero yung gugugulin mo sa kaharian ng Diyos, sa gawain ng Diyos, sa kingdom ni Lord, babalikan ka ng Panginoon. Buhay ka man o wala ka na sa lupa, nandun ka na sa langit, tatanggap ka pa rin ng mga pagpapala ng Diyos hanggang kabilang buhay. Sa buhay at kamatayan, hindi ka tatantanan ng pagpapala ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya po, yung rebuke ng Propeta Haggai sa mga Israelites ay ganun na lang kalupit sapagkat masyado nilang pinrioritize ang mundo kaysa sa gawain ng Diyos. At ito po ang nire-remind ng Lord sa atin para po lalo tayong makapag-excel pag ang pag-uusapan ng extravagant, serving the Lord and worshiping God, it's about time. Itodo na po natin. Kung ano mang may talent ka, ano mang may skill ka, ano mang meron ka, huwag mong pagdamutan ng Diyos. I-offer mo sa Panginoon. Amen? Palakpakan nga natin uli si Lord. Hallelujah! And then, the basket mindset. The basket mindset. Mapapansin po natin ng basket, open po siya. Hindi po siya sarado, hindi siya naka-zipper, hindi po siya nakatakip na katulad ng baul o bag na naka-zipper. Siya po ay open. Bag mindset. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon dyan? Sa Deuteronomy 28:1-6, Now, if you will be careful to obey the Lord your God and follow all His commands that I tell you today, the Lord your God will put you high above all the nations on earth. If you will obey the Lord your God, all these blessings will come to you and be yours. He will bless you in the city and in the field. He will bless you and give you many children. He will bless your land and give you good crops. He will bless your animals and let them have many babies. He will bless you with calves and lambs. He will bless your baskets and pans and fill them with food. He will bless you at all times in everything you do. You see, hahabulin ka pala ng blessing. Hahabulin ka ng pagpapala. Kapag ang iyong mindset ay katulad ng basket na nagsasabing, open ako, anytime and all the time. Pagka gusto kong gamitin ni Lord, yung aking talent, yung aking skill, yung aking potential, o pananalapi kung meron ako, open ako. Parang yung basket na nagsasabing, kunin mo Lord yung kukunin mo, damputin mo Lord yung dadamputin mo. Ako po ay available 24/7 para sa'yo. Gamitin mo ako. Woo! Basket mindset. Amen! Open tayo. Parang, di ba, yung bata na naging open siya sa John chapter 6, biruin nyo, anong ginawa ni Lord? 2 isda lang ang dala niya, 5 tinapay lang ang dala niya. Pero in-offer niya kay Lord, para siyang basket na kung saan ay, Lord, open ito, para sa iyo to, gamitin mo for the glory of your name. Ginamit yon. Ano nangyari? 5,000 lalaki nakakain. 2 isda lang, 5 tinapay. Hindi lang 5,000, actually, may mga bata ron, may mga babae pa ron. Siguro all in all, more or less 20,000.
Pero lahat yun nakakain. Bakit? 2 isda, 5 tinapay. Sapagkat kayang i-multiply ni Lord, kaya niyang, pa-overflow yung maliit na bagay na nasa atin. Pag ino-offer natin kay Lord, pinagagamit natin kay Lord, ang balik at pakinabang noon, overflowing blessings. Amen? Overflowing. Hindi lang para sa iyo, para sa kapwa mo, para sa iba, upang sila'y makinabang, mabless, at i-glorify nila ang Panginoon. Yun ang purpose kung bakit gusto ni Lord na tayo mag-overflow. Prophetic ang ating team for this year. Hindi lang po siya isang team na nagustuhan at ginawa. Kaya pagka pinipresent natin sa mga, sa ating Facebook file, sa frame po natin, overflow, nakapicture ka, maybe your wife, kasama yung wife mo o family mo, it is a gesture of claiming that overflowing favor of God. Gesture yon na mag-overflow sa iyo at sa pamilya mo, kiniklaim mo na, pinangangalandakan mo kahit sa social media, yung salitang overflow. Prophetic gesture yan na kung saan magpo-flow sa buhay ninyo, sa iyo, sa pamilya mo, yung overflowing blessing, yung kanyang favor, yung kanyang biyaya, yung kanyang provision, yung kanyang protection, yung kanyang providence. Bakit? You are declaring it. Kahit sa iyong Facebook, dinideclare mo, overflow! Amen? Hallelujah! At tayo po'y naniniwala sa there's power in declaration. Sabi nga ng Scripture, 18:21 of Proverbs, life and death are in the power of the tongue. That's why we are declaring, pronouncing good things, great things, wonderful things, tremendous things galing kay Lord kasi it will come to pass. It will come to pass. Mangyayari po kung anong sinasabi natin dahil yan ay naririnig ng Panginoon. Amen. Based sa kanyang pangako, based sa kanyang mga salita. Alright, so ano pong sabi ng scripture dito po sa Luke 6:38, give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap, for with the measure you use, it will be measured to you. Jesus did not say, keep and it will be given to you. He did not say, hoard and it will be given to you. He says, give. Give. Say it with me. Give. And it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, it will be poured into your lap. Ang susi, nasa pagre-release. Nasa pagkakaloob. Ang susi ay nasa pagbibigay. Gustong-gusto ko pong pasalamatan, una si Lord at sa lahat po ng mga nag-abot, abot kamay. Nang wala pong ulterior motive. Nang kanilang layunin, Lord, gamitin mo ako kahit sa 1 kilo, 3 kilo, isang kaban, kalahating kaban, ingkas, mga dilata, noodles, etc. In-offer nila kay Lord. Yan po ay binigay nyo kay Lord. Merong scripture na nagsasabing, ang nagbibigay sa mahihirap o nagpapautang sa mahihirap, si Lord ang magbabayad sa inyo. Amen? Amen. Hallelujah! So, kaya po, hindi naman natin minimotibo yung Lord. Actually, binless na tayo, kaya nga tayo nagbibigay. Pinagpala na tayo, kaya tayo nagpapala sa iba. Amen? Binless na tayo. Hindi tayo nagbibigay para mapagpala. Hindi tayo nagbibless ng iba para mabless. Bless na tayo. Sa sobrang umaapaw na pagmamahal ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang finished work doon sa krus, binuhos na niya sa atin lahat ang tagumpay at pagpapala. Amen? Kaya blessed ka na, victorious ka na, anointed and chosen by God, simply because dun sa tinapos ni Kristo sa krus. Kaya tayo nabubuhay sa tagumpay, nabubuhay sa overflow na blessing ni Lord, nabubuhay sa kanyang patnubay at gabay araw-araw. Bigyan natin ng papuri uli si Lord. Hallelujah! Oh, Jesus! Praise the name of the Lord. Actually, sa Bible po, sa particular sa 1 Kings 17, patungkol po sa isang byuda, dito po sa Serapta, na kung saan sabi ng Panginoon kay Elijah, Elijah, umalis ka na rito. Wala nang supply dito. So, lumabas ka na rito, umalis ka na, at mayroong babaeng tutulong sa'yo. So, paglabas niya po ng lungsod, dun sa lungsod, pagpasok niya, I should say, nakita po niya yung babae na nangangahoy, panggatong, At sabi niya, makikiinom ako. At nung okay po, sabi nung babae, ng byuda, at samahan mo na rin ng konting tinapay. Naku po, ito na lang po ang last meal namin. Konting langis at saka
ika niya, konting ano na lang, harina, sabi niya, konting harina. Pagkatapos mamamatay na kaming mag-ina. Wala na po. Sige, basta sundin mo lang yung sinasabi ko, sabi ng propeta. So sinunod naman niya. At itong sabi ng propeta sa kanya, hindi na mawawalan ang iyong lagayan ng pagkain. Hindi ka na maubusan ng langis, hindi ka maubusan ng harina kapag yan ay iyong inilaan at inihanda. Sama-sama tayong kakain hanggang sa hindi bumabagsak ang ulan. At nangyari po ang sinabi ng propeta. Nang ihain ng babae yon, nag-overflow po ang lalagyan ng kanyang langis, lalagyan ng kanyang harina, hindi ho natuyuan, hindi naubos. Paano nangyari yon? Kasi ang pinagmumulan talaga ng pagpapala, ang Panginoon. Ang pinagmumulan po ng biyaya, ng mga blessing sa buhay na ito ay ang Lord. Salamat sa mga bansang may langis. Salamat sa mga bansang mayayaman sa pounds. Salamat sa mga bansang mayayaman sa dolyares. Salamat sa mga sinasabing malalakihan, super yaman na mga bansa. Bagamat tinataguri ang third country ang Pilipinas, pero as long na ang Diyos ay nasa Pilipinas, hindi siya mahirap na bansa. Ang Diyos ang may kakayahan magpayaman, lalo na sa kanyang mga anak. Amen? Kaya nga, nagdi-declare tayo that blessed is the nation, Philippines, whose God is the Lord. Bless si Pilipinas kasi ang Diyos ang nag-aari sa Kanya. Amen? Palakpakan natin uli si Lord. Hallelujah! Woo! Yung number 3 na mindset is the barn mindset. Pag sinabi natin barn mindset, ito po ay kamalig. Sobrang laki naman ito, Pastor. Opo. Mangarap ka na ng malaki para sa Diyos. Amen? Mangarap na tayo ng malaki para kay Lord. At hindi natin siya titipirin. Hindi naman po tayo sobrang super, maraming perang church. Pero dahil nangangarap tayo, Lord, gusto namin ng tunugan sa church, ayaw na namin ng tunog lata. Galing na kami sa tunog lata eh. Para sa iyo to, Lord eh. Kaya naman nangarap tayo ngayon, meron na tayong tunog, konting tunog na lang, tunog makalangit na. No? Meron na tayong keyboard na, bagamat mahal, yes, more or less 200,000, gusto natin na makita lalo ang ginagawa ng Lord ng kanyang gawain. Bumili tayo ng camera, more or less, lahat-lahat, pati ibang gadgets, 300,000. Binili natin, inayos natin, at patuloy pa tayong mangangarap para sa kaharian ng Diyos at pangangaluluwa, patuloy na pag-aakay sa mga tao sa paanan ng Lord. At meron silang masisilungan, meron silang, bahay-sambahan na mapupuntahan pag gusto nilang katagpuin ng Panginoon. Lahat ay gagawin natin as long na tayo po ay pinagkakatiwalaan ng Diyos sa anumang bagay, maliit o malaki, para po sa Kanya yan, gagawin natin for the glory of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Oh, Jesus! Woo! Praise the name of the Lord. At ang panghuli po, dito na ako magkuklose, extravagant faith. Extravagant faith. Kanina, sinabi natin yung extravagant love, extravagant generosity, and the last one is extravagant faith. Having faith that is extravagant means being willing to truly love the Lord with all that we have, minds, bodies, and heart. Ito yung sobra-sobrang paghanga, sobra-sobra, paniniwala at pagka-amaze natin sa Panginoon. Extravagant faith is about giving God all we have. Giving God all we have. When we are overwhelmed by, the love of God, we are apt to do the wild and radical things, the things that truly label as Christian disciples. Sobrang nagiging ano po tayo, ang tawag po dyan ay parang wild and radical. Ang dating natin, kapag ka umaapaw ang pagmamahal, hindi ba radical yon? Kakatok ka sa mga bahay, pupunta mo yung mga barangay, sasabihan mo ang pagmamahal ni Jesus. Hindi ba radical yon? Nasa street ka, nasa kung saan ka pumupunta, sharing the love of God, sharing the gospel of Jesus, sharing the message of hope, radical. Ganyan po tayo sa inyong mga barangay, sa mga cluster heads, ministry head, C2S na narito ngayon leaders, at sa mga ministry heads na narito na mga gumagalaw para patuloy na i-share ang mabuting balita, ang magandang balita. Praise the name of the Lord. Yan po ay galawang radikal. Sapagkat hindi tayo titigil hanggat hindi naboborn again ang maraming tao sa ating mga lugar. Hindi natin sila tatantanan hanggang di nila nakikilala ang Panginoon.
paupo man o patayo, hindi natin sila tatantanan. Patayo dahil lumalakad tayo to share the good news. Paupo dahil ipapanalangin natin sila palagi hanggang ang malakas na conviction na ng Holy Spirit ay dumating sa kanila at yung matigas na puso ay palalambutin ng Panginoon. Woo! Hallelujah! Ang dami ko nang nakita mukhang matigas pero lumambot din nang ma-encounter si Jesus. Kasama na natin sila ngayon na sumasamba. Bakit? Wala, kung sabi ni FPJ nung buhay siya, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Gusto kong sabihin ngayon, walang matigas na puso sa mainit na pagmamahal ng Diyos sa Kanya. Amen. Hallelujah! Oh, praise the name of the Lord. Extravagant faith is about giving God all that we have. All that we have. Si Abraham, inoffer niya si Isaac. Giving God all that we have. Importante sa Isaac kaysa isang anak. Pero talagang, pagka si Lord, the best talaga eh. Inoffer niya si Isaac. Si Zaccheo, sobrang nahumaling sa kay Jesus. Siguro si Zaccheo, maraming panahon na nangangarap, sana makita ko, sana marinig ko, sana makadaup ang palad ko. You know, ngayon, dumating po ang maraming mga players ng basketball sa ating bansa. Ang mga Pilipino, sobrang sabik na makamayan, yung pong mga, you know, mga players, USA, mula sa USA, mula sa iba't ibang bansa, kasi ang FIBA dito po gagawin sa ating bansa. Excited ng maraming Pinoy, lalo na yung mahilig sa sports. Gusto nilang makatabi, gusto nilang maka-selfie, makamayan. Sobrang excited sila. Para kung nakikita si Zaccheo. Super ang excitement niya. Makita ko sana si Jesus. Malapitan ko sana si Jesus. Makamayan. Pero alam niyo po si Zaccheo, dahil pandak, imposibleng mangyari sa kanya yon. Pwede niyang matanaw sa malayo, o maaaring konting-konti na lang dahil matatabingan siya ng maraming tao. Subalit, si Zaccheo yung nag-isip. Sa sobrang pagkahumaling niya kay Jesus, extravagant love eh. Grabe ang kanyang pagka-amaze kay Jesus. Gumawa siya ng paraan. Gumawa siya ng paraan. Nang ma-estimate niya ang dadaanan ni Jesus kung saan, inunahan na niya. Umakyat siya sa isang puno, na ang punong yun ay sikamoro. Tinimingan niya. Kanya naman, tama ang iniisip niya. Doon dadaan si Jesus. So siyempre kapag nandun na yung iniidolo mo, excited kang makita siya, ayan na, palapit na, nang palapit. Siguro sobrang excited, super itong si Zaccheo. At nang lumapit na po si Jesus sa kanyang tapat, ang masyadong kinagulat ni Zaccheo nang siya po ay kausapin ni Jesus. Wow! Alam niyo ang Panginoon, kilala tayo ni Lord eh. Kilala niya tayo. Alam niya kung sino ka, alam niya yung pinagdadaanan, alam niya ang buhay mo, alam niya ang kalagayan mo. Walang nalilihim sa Kanya sa buhay natin. Pero pag nakita niya yung great desire, yung matinding pagnanasa na yan, ito tandaan mo, hindi palalagpasin ng Diyos yung matinding pagnanasa mo sa Kanya, bibigyan Kanya ng magandang encounter sa Kanya, sa iyong buhay. Palakpakan natin si Lord. Amen? Amen? Kaya si Zaccheo, nung sabihin ni Jesus, oh, Zaccheo, wow, pambihira naman, Lord. Masyado ito. Zaccheo. Minention na ang pangalan niya. Zaccheo. Kilala niya ako? Yung mga basketball players na yan, galing sa iba't ibang bansa sa buong mundo, hindi naman tayo kilala. Maski pumunta ka ron, magkipagsingitan ka ron, hindi ka kilala. Pero ang Diyos, kilala tayo. Kilala tayo ng Panginoon. Alam, bilang niya ang buhok natin. Alam niya ang pangalan mo. Kilala ka ng Panginoon. Kaya ito ang kagandahan kapag tayo lumalapit sa Diyos, hindi ka bibiguin ng Panginoon. Ang sino mang lalapit sa Lord, hahanap sa Lord, masusumpungan mo ang Panginoon. Kaya naman si Zaccheo, nasumpungan eh. Nasumpungan niya ang Lord. Zaccheo, bumaba ka dyan. Ito pa ang malupit. Tutuloy ako sa bahay mo.
Wow, napaka-personal. Tutuloy ako sa tahanan mo. Kung ating i-spiritualize yun, gusto kong manahan sa buhay mo. Gusto kong maghari sa buhay mo. Gusto kong tumira sa puso mo. Kaya yung Zakeo nagmamadali pumanaog. Super excited. Binuksan ng bahay. Hindi ko alam kung gaano karaming katulong meron siya. Baka kagad-agad kung sa panahon natin ngayon ay tatawag na yan ng magdi-deliver, you know. Anong tawag natin dyan? Igagrab na. O anong order? Kumuha ka ng lechon, kumuha ka ng lechong manok, lechong baboy, lechong baka, lahat na pwedeng masarap. Dahil may bisita ako. Pinaka-importante ang bisita ko ngayon. Pinakamahalaga ang bisita ko ngayon. Gagawin lahat ni Zakeo. Pero yung demonstration ng sinabi niya kay Jesus, sobrang napakatindi. Napaka-extravagant. Ano yun? Panginoon, kalahati ng kayamanan ko, ipamimigay ko sa mahihirap. Paano mangyayari sa isang tao na sabihin na nating may greed, sakim sa pera, sakim sa material na bagay, suddenly, biglaan, mayroong pagbabago ang puso. Nangyayari lang yon kapag ang isang tao ay naka-encounter sa Diyos. Ang tao nakakawala sa pagiging sakim niya, nakakawala sa pagiging adik niya, nakakawala sa pagiging makasalanan niya kapag si Jesus ay naghari na sa kanyang buhay. Nagbabago ang buhay ng tao. At yan ay masusumpungan lang kay Jesus. Sabi niya sa kayo, kalahati po ng kayamanan ko, ipamimigay ko. At yung, sabi ng scripture, basahin natin. Next slide. Sa baba, okay? Ano ba ang sabi? Luke chapter 19 verse 8. Meanwhile, Zacchaeus stood before the Lord and said, I will give half my wealth to the poor, Lord. And if I have cheated people on their taxes, I will give them back 4 times as much. 4 times as much. Hindi lang pala kalahati ng kayamanan niya, i-dispose niya, pamimigay niya sa mahirap. Lord, kung may nadaya ako sa paniningil ko ng buwis, 4 na doble kong ibabalik. Mahirap pong gawin yun. Mahirap. Yung pong mga nabilanggo, naakusahan ng government natin, ng pandarambong, wala man naibalik na gano'n ng 4 times. Pero paano mangyayaring maibabalik yon kapag ang tao nakakilala na sa Panginoon? Yung mahirap, magagawa niya. 4 na doble kong ibabalik, Lord, kung may nadaya ako sa paniningil ng buwis. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Bakit? Kasi sobra yung pagmamahal. Umaapaw yung pagmamahal ng Diyos na nasa kanyang puso. Hallelujah. Last scripture po, 2 Timothy 4:6-7. For as for me, I am already being poured out on the altar. Yes, the time for my departure has arrived. Verse 7, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. I have kept the faith. Extravagant faith. Ito yung extravagant faith ni Paul. Nang sabihin niyang, I have fought the good fight. I have finished the race. Extravagant faith. Lumaban siya. Habang may hininga siya, inilaban niya yung faith niya. Inilaban niya yung pagmamahal ng Diyos sa buhay niya. Lahat tinodo niya para kay Lord. I have fought the good fight. I have finished the race. Meron po tayong takbuhin na darating ang panahon, matatapos din po natin. Ibang kapatid natin, natapos nila yung takbuhin nila. Nandun na sila, kasama si Lord. Tayo, tumatakbo pa ngayon. Fight the good fight of faith, brothers, sisters. Ilaban mo ang pananampalataya mo. Isulong mo. I-serve mo yung purpose ni Lord sa buhay mo. Kasi minsan lang tayong mabubuhay sa mundong ito. Minsan lang tayong dadaan sa mundong ito. Sa pagdaan natin ngayon sa mundong ito, sa journey na ito, huwag mong sayangin ang bawat sandali, ang bawat araw, ang bawat opportunity yung binibigay ni Lord. Grab the opportunity. Glorify God. Serve Him with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength.
Love the Lord thy God. Palakpakan natin si Lord. Tayo pong lahat ay tumayo ngayong oras na ito. Hallelujah. Oh, Jesus. Tonight we will declare God's blessing through this song. No? Na ikaw ay pinagpala ng Diyos, ang iyong pamilya ay pinagpala ng Diyos, ang iyong buhay ay pinagpala ng Diyos, at yun naman ang nais ng Panginoon sa atin. So as we worship God, as we sing this song, claim it. Claim those blessings na inilaan ng Lord para sa ating lahat. Thank you, Jesus. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and their children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children.
for you. Is for you. Amen. Amen. Jesus. Amen. 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 Yes. He is for us, with us, and in us. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we give you praise, God. Hallelujah. Shalabekom yarebe. Yelebekom yarabo. Shigelebekom yarabo. Jesus. Appreciate you, God. You are so great. Hallelujah. So receive your healing, receive your blessing tonight. Ang kagalingan, ang kalusugan, ang kasaganaan, ang biyaya, ang pagpapala, ang pag-iingat, ang patnubay, ang gabay, ang presensya ng Panginoon ay dumaloy sa ating lahat, sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa ating sambahayan, sa ating kabuhayan, sa ating pamilya, loved ones and relatives. Hallelujah! Oh, shalabakorababane. Yes, receive it. Receive your blessing. Receive your miracle tonight. Hallelujah. Receive your good health. Oh, babababahende. Receive God's provision, God's protection, and God's providence tonight. Receive it. Kung meron sa ating kalagitnaan na maaaring hindi pa nagsuko ng buhay kay Jesus, first time mo rito at nais mong italaga ang iyong buhay sa Kanya, sumunod ka sa panalangin ito, banggitin mo na parang kaharap mo si Lord. Maikling-maikli lang to, pero papakinggan ka ng Panginoon. Sabihin mo, O Diyos, lumalapit po ako sa iyo. Isinusuko ko ang aking buong buhay sa iyo mula sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen. Praise God. Amen, amen. Praise the Lord. Alright. At ngayong gabing ito, mag-take advantage tayo sapagkat si Lord nasa ating kalagitnaan. Kumikilos ang Panginoon. May sakit ba? Karamdaman? Okay, ipanalangin natin kay Lord. Hawakan mo yung bahagi ng iyong katawan kung saan masakit. Sa ulo ba? Sa baywang? Sa balikat? Saan mang bahagi? Sa puso ba yan? Ikaw ba, mataas ang BP mo? Meron bang cancer dyan? Meron bang bukol dyan? Meron bang karamdaman yan sa bituka, sa atay? Saan mang sakit? Saan mang bahagi ng iyong katawan? Walang mahirap sa Lord. Siya ang ating great physician. Our great doctor. Si Jesus ang ating manggagamot. Alright? At ikaw naman narito ngayon, ikaw magre-represent sa iyong loved ones o sa iyong mahal sa buhay na may sakit, banggitin mo yung pangalan niya, banggitin mo yung karamdaman niya kay Lord, maniwala ka at yan ay mangyayari ang kagalingan mula sa Panginoon. Let's pray, Lord. Sa oras na to, lahat ng mga may karamdaman dito, Panginoon, na narito ngayon sa sanktuaryo mo at yung mga nagre-represent sa kanilang pamilya o mahal sa buhay na may sakit, ngayon, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, yung mga may karamdaman na dumating, uuwi na yung pinagaling. Hallelujah. Kaya Lord, that just touch them right now, Father, and let your healing flow. Dumalo yung iyong kagalingan. Ikaw ang aming manggagamot, Lord. Ikaw ang makapagtatanggal ng anumang sakit. Bukol man yan, cancer man yan, anumang uri ng karamdaman sa katawan, loob at labas at lahat ng bahagi, Panginoon, ng katawan ng sino mang narito, ang iyong kapangyarihan na magpagaling
ang siyang magbibigay lunas sa lahat at magtataboy sa lahat ng sakit. Kaya ngayon, inaangkin na namin ang kagalingan sapagkat tunay na nasusulat sa pamamagitan ng iyong latay, kami ay gumaling. Lord, thank you for that healing, complete healing and total healing. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you so much, God. Oh, we give you praise, we give you praise. Sige po, bigyan natin ng masigabong palakpakan sa Lord. Come on! Come on, people of God! Woo! Alright! Praise God! Tatlong extravagant yan, di ba? Extravagant love. So ngayon, kukunin natin yung demonstration ng ating extravagant love through our tithes and offering. And then mamaya, extravagant generosity. Kasama na po yon, extravagant worship. Mamaya po, sama-sama po yung part ng atin pong generosity and our love, sa Panginoon ay ang atin pong pagsambang umaapaw. Amen? Sino pong handa ng sumamba kay Lord? Alright. Tawagan natin yung mga ushers natin. Ipag-pray muna natin ang ating extravagant gifts, our tithes and offering. And then, kakaroon tayo ng extravagant thanksgiving, praise, and worship kay Lord. Amen? So let's pray. Lord, maraming salamat po. Sobrang minahal mo kami, umaapaw ang iyong pagkalinga at pagkukupkup sa amin. At Panginoon, narito, Panginoon, ang mga alay ng iyong mga anak, ang mga handog ng iyong mga anak. Galing din po ito sa iyo, Lord. At malaking honor, Lord, para sa aming Panginoon na paglingkod sa iyo. At i-bless mo po, Panginoon, ang mga tithes and offering na aming lilingkumin. Patuloy na makasangkapan mo sa pagpapalawak ng iyong kaharian. In Jesus' name, Amen, 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 Amen. Woo! Praise God! Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. Let's give Him our extravagant worship tonight. Amen. Hallelujah. Come on, shout hallelujah. Shout hallelujah. Come on, lift up those hands. Come on, clap those hands. Woo. I give you glory for all you've brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you want to do. And now I'm ready for whatever you want to do. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence, say, your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Grace has been enough, and I'm believing the best is yet to come. Amen. The cross before me, my hope on things above. In you, Jesus, in you, Jesus, the best is yet to come. Come on, sing your presence. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Oh, thank you for your presence, Jesus. Your presence
bago tayo magpatuloy sa ating pagpupuri, amen, tatawagin natin ang bawat cluster ng dao at mabalakat at angeles, amen, sa pamamagitan ng pagsigaw ng shout hallelujah! Amen! Kaya naman, sa oras na to, nasaan ang mga taga Abakang Cluster? Shout hallelujah! Amen! Praise the Lord! Naniniwala ako meron pang ilalakas yan. Abakang Cluster, shout hallelujah! Praise the Lord! Amen! Nasaan naman ang mga taga Angeles Pampang? Shout hallelujah! Amen! Naniniwala ako meron pang ibibigay todo yan. Angeles Pampang! Shout! Shout! Praise the Lord! And sa oras na to, nasaan naman ang mga taga Balibago, Kakudod, Kawayan? Shout! Hallelujah! Can we shout? Hallelujah! And syempre, hindi naman papahuli ang mga taga Miningat, Bandang. Shout! Hallelujah! Laster ng Angeles, shout! Hallelujah! Praise the Lord! And syempre, hindi naman papahuli ang mga taga-Babalakat. Nasaan ang Lakandula Cluster? Shout! Lakandula Cluster! Praise the Lord! And syempre, hindi naman papahuli ang mga taga Dao Homeside! Shout hallelujah! Shout hallelujah! Amen! And syempre, hindi rin papahuli ang mga taga Dukit Bila! Praise the Lord! Ay, naniniwala ko, meron ding ibibigay pa ang mga taga Dukit Dao! Shout hallelujah! Praise the Lord! And syempre, hindi papahuli ang mga taga Clark Manor! And sa oras na to, nasaan naman ang mga taga Kamachiles? Hallelujah! And sa oras na to, nasaan ang mga taga Mawake, Tabon, Sibera, Mabalacat? Shout hallelujah! And syempre, hindi papahuli ang mga satellite natin. Nasaan ang mga taga Banda Kaki Satellite? At nandyan din ang Tutut Satellite! At ang lahat ng pinagpala, can we shout hallelujah! I see a miracle, my God, made me a promise and it won't stop now. Come on, lift it up, come on, say. I know breakthrough is coming. I see a miracle, my God, made me a promise and it won't stop now. Come on, get your voice, sing it up. I know breakthrough is coming. Come on, everybody, lift those hands. Say, I know breakthrough is coming. I see a miracle, my God. Pwede ba tayong lahat ay tatalon sa Panginoon? Come on, extravagant worship! I know breakthrough is coming. By faith, come on, jump! I see a miracle, my God. Promise and it won't stop now. I know, breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God, made me a promise.
praise you for all the things you've done for us. You shed your blood to take away all our sins and shame. Are you ready to dance now for the Lord? To you be all the glory and praise. Raise our hands, we raise our hands and shout your name, Yahweh. Oh, oh, oh. Yahweh. Oh, oh, oh. Yahweh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Yahweh. Oh, oh, oh. Great are you, Lord. Yahweh. Oh, oh, oh. Great are you, Lord. Yahweh, unfailing God. We want to thank you for your unending love for us, your promises. Hallelujah. They come alive more and more in. Come on and give him all the glory. To you be all the glory and the praise. We raise our hands and shout your name. Yahweh, oh, oh, oh. Great are you, Lord. 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 And we can worship till tomorrow comes. Forever we'll sing our praises to you. In your presence you have changed our days and nights. Now we're ready to go. And we will worship you, God. And we will worship till tomorrow. Hallelujah. Forever we'll sing our praises to you. In your presence you have changed our days. Now we're ready. Now we're ready to go. Come on, church, are you ready to dance now for the Lord? Patingin ang mga kamay ng mga extravagant worshipers. Come on, lift your hands to God. We're gonna dance now, amen? Give me all shout, hallelujah! Come on, everybody. I'm gonna lift my head. I'm gonna stomp my feet. Gonna shout your name, Yahweh, Yahweh, Yahweh. I'm gonna lift my head. Lift those hands. I'm gonna stomp my feet. Oh, I'm gonna stomp my feet. Hey, Yahweh, Yahweh, Yahweh. I'm gonna lift my head. I'm gonna stomp my feet. I'm gonna shout your name, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Come on, everybody. I'm gonna lift my head. Come on, dance. I'm gonna stomp my feet. I'm gonna shout your name. Shout it out. Yahweh, Yahweh, Yahweh. I'm gonna lift my head. Stomp your feet. I'm gonna stomp my feet. I'm gonna shout your name, Yahweh, Yahweh, Yahweh. I'm gonna lift my hands. I'm gonna stomp my feet. I'm gonna shout your name. Shout it out. Yahweh, Yahweh, Yahweh. I'm gonna lift my hands. I'm gonna stomp my feet. I'm gonna shout your name. Shout it out now.
gonna lift my head. Oh, I'm gonna lift my head. I'm gonna shout your name. Shout it out! Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, oh, oh, oh. Come on, everybody. Yahweh, oh, 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 oh. Yahweh, oh, Yahweh, oh, Yahweh, oh, pwede ba yung may pinakamataas na talan? Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh, oh, Yahweh, oh, Yahweh, oh. Hallelujah, come on, lift up the name of Yahweh.